Mga Karos, good morning po. Welcome back po muli dito sa aming channel. So another day and another house improvement po sa aming mga ongoing project dito sa Lumina Homes at saka sa Tansa Garden Premier Project. Ay mga Karos, ang bilis po ng araw. Bali, April 10 po ngayon, araw po ng Biyernes. Yan, sariwa pa rin po sa akin yung bakasyon namin sa Laguna. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam mga Karos na nakakapagbakasyon tayo, nakakapagpahinga tayo. So ito mga Karos, meron tayong topic ngayon dito sa ating content ngayong araw ng Biyernes. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung plano dito sa finishing project dito sa phase 3. So ito yung pinaka perspective niya. So ipapakita natin dito sa vlog na ginawa po nila client owner. Tapos ito yung naging reference natin or ito yung naging basehan natin para sa renovation project. Ayan, pag-uusapan natin dito mga Karos na okay lang ba or natural lang ba na nagkakaroon po ng mga revision or pagbabago doon sa una na pag-usapan versus doon sa actual renovation. Yan, sasagutin po natin yan. Ayan, sana magkaroon po kayo ng idea ngayong araw na to. Samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Biyernes. Enjoy watching po. Let's go! Tara! Bago tayo malis mga Karohas, baon tayo 2 litro ng tubig. Sa sobrang init ngayon, kulang na po ito. Kulang na yung isang ganito. Dalawa. Tapos laging dalawa yung battery natin. Nadala-dala kapag kagamit natin yung camera para kahit nasa malayo tayo, malobat, may extra tayo. Kung hindi man, kung nakikita nyo medyo nagbabago yung resolution ng video, ibig sabihin yung iPhone na yung gamit natin. Ayan, pambackup po natin yan. Kamusta yung mga isda? Mas malakas kumain niya yun to kasi gutom eh. Ayan, mas mainit, mas mabilis po silang magutom. Ayan. Tara. Ayan mga Karos, na dito tayo sa project natin sa phase 3 Lumina Homes. Bali 2 project natin dito. Ito yung pinakabago. Ayan, good morning sa mga client owner namin. Bilog, good morning Bilog. Yes Sandy, good morning po. Tsaka kay Kuya Richard. Kahapon meron tayong inisakasong mga tiles. Kinuha namin ni Mrs. sa City Mini Home Depot. Bumili pa po tayo ng 3 box. Pero dito natin malalaman kapag naubos ni Kuya Richard yung 3 box kung magkukulang pa ba o hindi na. So ito na po yun, kinakabit na ni Kuya Richard. Tapos yung update sa roofing framing namin, using tubular. So iba't ibang combination to. Bali may 2x6, 2x3, 2x2 at saka 3/4 by 3/4, tsaka 1x1. Yan, bali na si kaso na ni Kuya Sandy yung pagpa-primer coat gamit yung Davis Extras. Tapos si Bilog naman, kukumpletuhin niya lang po yung pinaka nito, yung mga framing pati doon sa dulo. Yan, kukumpletuhin niya lang. Tapos papalinis natin yung ibang part ng pinag-weldingan. Ito, para bago malagyan ng primer coat, malinis na. So ito yung update dito. Bali, ito yung gagamitin na gutter. Pero pinabibilang ko pa kung ilan ang kulang kasi meron tayong onhan na 3. Baka isa na lang ang kulang nito. Ito na yung isa eh. Tapos isa na lang siguro talaga isa nga lang talaga. Ayan na pala, nakalatag na yung 2. Hindi ko napansin, ayan. Nandiyan na yung 2. Tapos dito pa. Ang downspout natin ito nandito sa loob ng bahay na log. Sa loob. Saan ba? Nandyan? Pwede na natin ilagay. Ay, oo nga pala, may kuryente. Oh, dyan pala sa labas. Yan, kadalasan kasi nilalagay namin sa loob para malinis siya tingnan dito. Pero yun nga, merong kasing meter base. Yan, dito siya sa gitna. Yan, maganda-ganda na rin kasi hindi naman sinakop nung unang nagpagawa dito ni Kuya Albert kasi polycarbonate lang siya. So ayun yung update. Tapos Bilog, dumating yung 2 tubular 3/4 by 3/4. Ito na, nakakabit na pala kagad kahapon. Hindi ko na vlog, naglagay tayo ng sampayan dito. Isa rito at saka isa dito. Tapos nandito si client owner kahapon. Ayan, nag-usap kami. So may makikita tayong mga markings dyan. Ayan, nasa yan 120 yung height nito. Bali po to, gusto niya may 3-way dito sa ilaw. Kadalasan naman yun na yung ginagawa namin. May 3-way na kasi pagpasok mo ng bahay, madilim, hindi pa open yung mga ilaw, mangangapa ka ngayon sa susi. Kuya Boy, morning po. Ayan, si Kuya Boy muna ang bahala po sa lahat ng electrical. Tapos unti-unti na po tayo nagdadagdag ng
metal stud dito sa may bandang gitna. Yan na yung ginagawa ni Kuya Boy sa taas. Kuya Boy, isang box pa, no? Ngayon pa lang po ako aalis. Dapat po ito yung wiring mo dito sa pintrasis ng ano. Aha. Alam mo rin kung ilang ilaw. Bigyan mo lang yung bilog. Sige, alam niya na po. Sinabi ko na po sa kanya. Yan. Yan na. Meron na po rito. Tapos may mga markings pa dyan na lalagyan pa po natin ng mga additional outlet. According po yan kay client. Nandito siya kahapon. Yan, meron na rin dito at saka dito. Iba talaga gumawa veterano, no? Pag si Kuya Boy talaga dumali. Di ba? Kaya Boy, alis muna ako ha. Bibili muna ako ng ano. Bibili muna tayo ng wiring. Siya nga pala, yung nagko-comment, nabasa natin yan, yung tungkol sa e-bike. So, kasi may budget lang po talaga, hindi naman yan malalahat. Siyempre, nagkakaedad na rin po si Kuya Boy, lagi lang po siyang nagbabike. So, siyempre may plano rin tayo. Pero, ano muna, ipon-ipon muna, hindi naman natin kayang biglaan. Ayun po. Kaya Sandy, pati ba yung ibabaw niyan? Meron? Ayun. Nakikita ko kasi sa ibang gumagawa, no? Hindi na nilalagyan. Porque hindi naman daw makikita, no? Ayan. Oo, problema kakalawangin. So, lahat po yan, pati yung ibabaw, meron po yan. Yan, no? Pagka, ano, hakit tayo sa taas para makita. Yan, sikasuhin ko lang yung wire dito. Kailangan pa ng isang box kasi nung nalaman natin yung mga kailangan pang gawin. Pati ito po kasi. Yan, meron din po rito para makompleto natin. Yan, mag-iingay na si Bilog. Sige, Log. Dito na tayo. Ayan na, good morning, Epoy. Morning. Pang dalawang ano na yan? Dalawang patong na, dalawang mano, dalawang shade, dalawang coating. Ayan, halos kompleto na ni Epoy. Siguro makakakyat na ako sa taas. Pwede na siguro ngapakan yan. Yan o. Si Epoy. Good morning sa aming client owner. Bali bukas yata pupunta sila rito kasama sila Master Batang para ma-final yung cabinet. Okay, bali papakita namin kung ano yung mga naging perspective plan dito. Pero ika nga, magbabago yon, depende po sa ilaw. Hindi naman natin totally magagaya yon. Ang titingnan lang natin doon is yung mga location ng ilaw. Tapos yung location po ng dining, P&B, living space, or kung may outdoor kitchen, ito may laundry, ayan yan. Yan ang titingnan po natin doon. Master Dindo, good morning po. Good morning! Ito pala yung text ko na dumating pagka ipinakabit na yung polycarbonate dito sa magkabilang gilid. Louie, morning Louie! Good morning. Pwede na ba yan? Hindi pa, no? Oh, naku, hindi pa pala pwedeng apakan. Bibidyoan ko sana yung pagkakadali ng slab. Saan? Hindi nga. Yan. Sige, mabilis lang ako. Mabilis. Pan 2 days naman na to eh, no? Unang araw kahapon. Pwede na. Pwede. Huwag lang, huwag lang mabigat masyado. So, ito yung slab. Ayun, no? Diba? Ang kulang na lang po rito, yung nilalagay namin na drainage doon. So, bibiling ko po yun mamaya. Ganun din dito. Yan na. Ayos. Diba? Solid. Pulidong pulido. Si Epoy, helper po namin yan. Pero pag bumanat yan, pulido yan. Ayos po, ang ganda po eh. Yan nga lang, may bumabakat, no? Di pag paatras ka, no? Diba? Kasi ano na natin yan, pa-turn over na. Ibig sabihin ng bumabakat yung tsinelas niya. Pero paatras na po siya eh. Dito na siya matatapos. Yan, first coating kahapon, tapos second coating ngayon. Yun o. Ganda na ng bubong ni ma'am. Pero syempre, madudumihan na madudumihan yan. Pero pagka turn over po natin, kailangan malinis, maayos. Yan, ipapasilip ko po muna sa inyo yung perspective plan ng pinaggayahan po natin ng design ng bahay. Ayan. Kumbaga, hindi naman po talaga siya totally magagaya kasi meron na rin po mga nabago according sa mga nakikita nyo. May mga nabago na rin po sa plano. At yun din ang pag-uusapan natin mamaya. So ito na yung sa hagdanan. Yan o. Tapos isa, dalawa, ito pangatlo. Okay.
Yan, okay na Wi. Thank you. Tapos si Master Dindo naman, bali, Kuya Dindo, dadalhin daw nila ma'am bukas yung mga kulang pa. 2 kilo yun, no? Tapos yun, ganyan. Kasi ang covered ng lime wash, ito. Ayan. Hanggang dito. Pagdating po dyan, pure ano na lang po to, pure white na lang kasi may cabinet. Tapos ito pa, covered ng lime wash yan. Ito. Ito. At saka yung pader na yan. Yan may puti. Yan, 2 kilo pa. At saka ito pala, hindi ko na banggit. Basta ang technique sa pag-apply ng lime wash, kailangan 100% okay na lahat. Sealing na, yung upper, tapos yung mga ano. Kung may cornisa, at saka kung may mga pinto, okay na lahat yan. Ito pa pala, hindi ko nasabi. Yan. Ito pa pala, hindi ko nabanggit. No. Okay, bali ito nga po pala yung perspective po na pinagayahan namin dito sa design na bahay na ginagawa natin. Check nyo po. Ayun na nga mga karosin yung ating perspective plan na ginawa ni client, pinasa sa amin. Ayun yung naging basehan natin para sa renovation. So nagbayad na rin po tayo ng mga kinuha natin materials dito sa hardware. So ito yung sa polycarbonate, dun sa patapos na project. Yan yung dumating kahapon. Tapos ito naman yung sa sampayan, dun sa bagong project. At saka ito yung panibagong wire. Alright, tara. Okay. Yan pala. Kaya boy? Ay, nasa kabila. Log, iwan ko lang yung wire dito. Mag-ahasa na si Kuya Sandy. Yan. Si Bilog naman, lalagyan niya na tong gilid. Tapos si Kuya Richard, kinumpleto muna pala yung ibabaw, no kuya, tapos pababa. Okay. Bali mga karos, break time muna. Yan, kasama muna natin si Mrs. Yan na. Bali, syempre, manual to. Hindi pa naman marunong si Mrs. mag-manual. Yan, tayo muna ang driver ngayon. Bali, meron akong ilan sa mga kukumpletuhin na gamit para po rito sa project natin sa phase 3, yung finishing phase project natin. Tapos syempre kukuha na rin po tayo ng pondo para sa bubuksan natin na bagong project sa susunod na linggo. Ayan, pa-shoutout naman dyan kay Ma'am Joy. Shoutout po ma'am. Ma'am Ano? si Ma'am Del. Si Ma'am Del. Lagi nanonood. Yan. Yan, kung sakaling magkasundo naman kami ng isa pang kasunod natin na project, dito po yun sa may Philinvest. Simula dyan siguro mga 1.5 kilometro lang po yung layo. Simula pagpasok po dyan. Shoutout naman po kila Ma'am Caitlin. Yan, tsaka sa partner niya po. Yan, sa ngayon lagi kaming nagpupunta ng Tansa. Dito naman tayo sa 13. Tapos pagkagaling po natin doon, pipick upin po natin yung stainless gutter na karagdagan po doon sa bagong project sa phase 3. Tapos yung accessories bibili naman natin dito sa City Mini Home Depot. Bali faucet lang naman yon. Tapos ilan pang mga maliliit na detalye na materyales na kailangan po natin doon. Yan, dyan may katabi na yan. May katabing hardware po yan. Dyan na lang din natin bibili. Yan, naisip namin na dito kami pupunta sa 13 ngayon kasi yung CMT nandito para hindi tayo magpabalik-balik. Alam niyo naman ang issue sa panahon ngayon, yung crisis. Kailangan na lahat ng paggamit ng sasakyan
dapat may kahulugan, 'di ba? Tapos na ho kami sa pamamasyal, kaya back to reality na. Back to hulugan na. Back to hulugan na. Wala na, may hinulugan pa ba tayo? Wala. Bayad na to eh, 'di ba? Bahay. Bahay, ayun yung bahay. Okay. Yan, biyahe muna tayo. Nandito na po tayo, pero break time pa rin po ng mga empleyado rito. Yan, ano naman kami dito, kilala naman. Kaya nakiabala ako ng konti kasi nakita ko walang masyado naka-park. Yan ah. So ito na po yun. Yan, bali ang pinabend ko rito, bali 3 na. Pero isa lang ang kailangan natin dun sa ano, sa isang project natin. So 3 na kasi yung kasunod namin na project na row house, 2 ganito yung mga gamit. Yan, kaya inano ko na, pinagawa ko kasi baka sa mga susunod na buwan mataas na presyo nito eh. Yan, para makatipid-tipid tayo. Yan, sinabay na natin. Yan, bali ginagamit po namin yung ganitong klaseng bend sa harapan ng bahay. Ayan ah, small stainless 0.5 na gutter. Salamat po. Thank you. Okay na po tayo rito sa SM13. Ang susunod natin na pupuntahan yung sa City Mini at saka sa hardware. Tara. Nandito naman kami sa City Mini Home dito. Ayan na, yung binili natin. Faucet, stainless faucet. Sa labas kasi, kailangan talaga pure stainless talaga yan siya. Tapos may suksukan na yan ng gardening hose kung sakali. Ang hindi ko mabibili ngayon, yung sa floor drain dun sa slab. Yung bali, pang ano po yun eh, pang gutter talaga. Pero doon, ikakabit natin or gagamitin natin dun sa slab kasi may drainage tayo. Ilang hindi natin mabibili kasi doon yun sa tansa. Pwede namang ihabol yun kasi hindi naman kailangan ng ano yun, ng marunong na mag-install. Isusuksok lang po natin yun. Okay, balik na po tayo sa Lumina para makapagbigay ng update. Pero dadaan ako saglit dito sa ano, project natin sa garden. Sabi ko kanina hindi na tayo bibili nito. Ayan, bumili na rin tayo kasi yung biyahe natin papunta rito sa garden. So malapit tayo sa Anyana ngayon. Ayan, dito natin na bibili po yan sa Roof Avenue. Ito ang katapat. Yan yung Alvarez. Yan. Tapos magkano to? 235, ito po yun. So nilalagay rin namin to sa gutter. Gumamit din kami nito sa mga project namin dito sa Anyana Bel-Air East. Tara. Bali mga karos, nandito na tayo sa garden. Yan, mabilisang update lang. Bali itong mga panambak natin at basura rito, hahakutin po yan ngayong araw. Rusty, good afternoon. Yan na. Ito yung pinahabol ni client. So ang problema lang natin ito, kasi kapag wala naman pong cover dito, maaaring kalawangin. So itong ano po nila, deadbolt, bali gawa po ito sa stainless. Tapos in-epoxy po namin yan. Yan, naka-epoxy lahat pati paligid para hindi pasukin ng tubig. Tapos kahapon nag-segregate kami. Meron akong ilan na tao na kasama nun. Yan, nilagay na namin dito yung mga bakal. Tapos yung ibang mga gamit, ayan, nandyan. Tapos dito halos malinis-linis na rito. Yan dito. Yan, para ito isang pahakot na lang po natin to. Si Ricky. Good afternoon, Ricky. Ito pala yung kinakabit na tiles ni Ricky. So may similarity yung tiles na to sa project natin sa ano, halos kapareha niya. Yung ginamit sa flooring sa phase 4. Tapos yan din po yung gagamitin sa isa sa TNB rito sa first floor or second floor. Ayan. Tapos si ma'am, pinag-iisipan na nila ma'am at saka nila sir na ipapatiles na po yata ito, pati yung doon sa harapan. Donis, good afternoon. Doon baka mahakot yung mga ano yung kalakal. Iwalay nyo kasi maghahakot mamaya. Ito, putulin mo na kaya to. Sayang eh. Paputol ko na. Baka mahakot kasi. Yan. Yan. Baka mahakot.
Magamit pa ko kasi ito. Tapos dito sa loob, ayan, sinegregate ko na rin yung kahapon. Yan. Kasi pagka nakita nyo na nakaraan, sobrang kalat dito pag pumapasok ka. Ayan, nakasegregate na. Tapos ito, wala na pong laman yan. Tapos binalik nila yung yung pintuan dito, may purpose po yan. Pero maluwag na po talaga yan. Ay, binalik lang po nila. Inumpisa na pala nila to. Yan, 2x2. Tapos yan po yung magiging disenyo niya. Pataas, yan yung pinaka magiging handrail. So parang cover na rin po yan. Kasi hindi naman po talaga maganda yung pinaka disenyo nung hagdanan na inabutan natin dito sa sa garden project natin. Kumbaga parang maliit po kasi siya. Hindi bagay po doon sa design na mga nakikita nyong hagdanan at saka combination po ng living area. Maliit na po kasi din talaga yung kisame. Ang balak nila client dito, may i-hide lang ng konti. So ito yung paraan na ginawa natin. Bali, nanggaling din yung plano nito kay kila ma'am din at saka kila sir. Yun na. Dito si Master Jojo. Good afternoon, Master Jo. Yan na pala, yung TV console. Trabaho lang. Yan na. Kabilaan yan, tapos may tig-tatlong ilaw rito. So ito muna yung update natin dito. Yan, dito wala naman po kaming masyado pang isi-segregate dito kasi maluwag na po yung area. So linis-linis lang po. Diba? Yan. Ayan mga karos, nakabalik na tayo rito sa ongoing finishing project. Yan, dito sa phase 3. At ito yung mga pinamili natin. Bali, ang hindi ko pa nabibili rito kasi doon yung bibiling sa My Homes. Nasa 13 nga kami kanina. Yung para sa clean out. Yan dito banda. Yung clean out po para dyan sa catch basin at saka dito po sa may septic tank. Yan na lang po yung hindi ko pa nabibili. So, ito. Yan, lilinis na pala sila rito. Yan, makikita nyo si natin dito, yung kasama natin si Epoy. Bali, sa ginawa nila sa Anyana Beller East Project. Yan, general cleaning. Tapos, ito na ba yung sagad nito? Poy, ito na. Pinakasagad na to. Kumbaga, lalagyan na lang nila ng lupa to. Gardening soil. Oo, sige. Isasuggest ko kila client kung gusto nilang mag gardening soil para mabili ko. Ilalagay na lang natin dito kasi meron malapit na bilihan po rito banda kila Master Batang lang. Yan, para malagyan na natin ng lupa. Tapos Poy, ito kasi pag ako umakyat doon baka madumihan yung gawa mo. Alam mo, may nakita kang drain doon, di ba? Gaganon mo lang, sasalpak mo lang to. Kakabit mo lang yan dyan. Yan sa floor drain na slab. Yan yun. Tapos faucet po pala natin mga karoos dito. Isa rito, isa dyan, at saka dun. Yung para sa automatic washing machine. Yan, nabila na natin. Yan, tapos syempre konting update na rin po tayo dun sa content natin. Okay, pakita ko lang po sa inyo yung may mga changes dito. Pero bago po yun, pag-usapan muna natin kung pwede po ba sa contractor at saka sa nagpapagawa ng bahay na nagkakaroon po ng mga konting revision or pagbabago according dun sa plano na napag-usapan nila. Pero hindi ko naman po nila lahat mga karohouse na pwede rin to sa iba. So mag-base na lang po tayo sa naging experience natin sa pagre-renovate. Una, kung hindi mako-compromise ang budget cost. Kasi minsan ginagawa po yun mga karohouse kung ang services ng contract is manpower lang or labor lang. Yun, madali po tayo magpabago-bago pagka ganun. Pero kapag ka labor and materials ang napagkasunduan ng kliyente at saka ng contractor, medyo po yun, medyo maselan. So ibig sabihin medyo komplikado. Kasi may mga pagkakataon na may mga natapos na at nagawa na si contractor, tapos biglang merong pinalipat na location ng tubig or ng outlet. Yan, isa sa mga example yan, kasi may mga matatamaan po ng mga ilalagay nila in the future. So bali, pagka ganon, may additional na bayad yon. Pagdating naman po sa
manpower or labor, ang masasuggest namin sa nagpapagawa ng bahay, kailangan po hindi pa masyadong natatapos or hindi pa masyadong nagagawa at or kaya pang habulin, yan, walang kaso po sa nangongontrata yon. Pero sa amin dito, madalas napapanood nyo sa vlog na meron po kami talagang binabago na hindi na pa namin pinapa-add sa may-ari. So sa amin yon, pero hindi naman po nangangahulugan, ginagawa din or ginagaya rin ng iba. So kanya-kanya naman po kaming diskarte. So yon, para sa amin isa pwede naman po. So kagaya ng kagaya ng mga services namin sa mga contract namin is manpower po. So labor lang po kami. Tapos kay client lahat ng materyales. So pwede naman. Pero syempre maapektuhan pa rin po doon yung namin, yung labor contract. Pero nagko-conforme na lang po kami kung madali lang naman po yung mga pinagagawa ng may-ari at hindi naman po inaabot ng araw. Syempre hindi na po natin sila sinisingil. So nauunawaan din natin yung iba kasi syempre yung kliyente, sila rin naman po yung titira rito, kaya alam nila kung ano yung dapat baguhin or hindi. Di ba? Okay, mag-umpisa tayo sa mga narito, yung parang hindi kasama sa contract pero nandito. So itong table na to, makikita nyo yung parang bar table na yan. Hindi ko na lang po talaga tinanggal yung laman, no, kasi talagang kailangan may sapin siya. Additional po ito, wala po ito sa napagkasunduan namin. Kaya additional yan. Tapos ito rin, itong parang utility sink. Ang original po niyan, ito yung nakita niyo na rito sa drawing. Ang original po niyan dapat parang meron na siyang basin, lavatory dyan, tapos merong katabing washing machine. So ganyan lang. Ngayon medyo lumaki to at maraming na-compromise na trabaho dyan nung ginawa namin to, kaya nagkaroon po ng additional yan kasi yung linya ng floor drain at saka ng water line na bago po. So ito medyo lumaki po tong sink na to. Yan, isa po yan sa na bago. Pero yung setup, yun pa rin naman. Tapos pagdating naman po dito, itong pintuan na to, ang original na pintuan dapat dito is a French type door na gawa po sa glass and aluminum. Ang nangyari ho kasi kung bakit naging ganito na lang, pinapili natin yung may-ari kung anong mas maganda sa kanya between dun sa gastos or dun sa design. So ito kasi ang pinanggalingan nito, yun nandito sa likod na to ng part na to. Yan, nandiyan po yung pinto na yan. Tapos dito kasi sa mga renovation, o ano po yung nandiyan sa likod, inililipat namin sa gilid kung wala naman pong ibang gusto yung client. Kaso nga lang, nalaman niya kung magkano yung gagastusin pa dito at kung nalaman niya kung ano yung mga tatanggalin pa at i-demolish natin, bali nang hinayang po siya. Kaya naging as is na ganito na lang po yung pinto rito. Yan, pero magkakaroon ng screen door yung dalawang pintuan dito. Tapos sa original at saka sa setup ng kitchen, yan pa rin naman po yan. Hindi naman po na bago. Tapos yung dito rin, ayan pa rin po yan at hindi naman po na bago. Lahat po nasunod. Yan, nasunod po sa kanyang design. Ngayon, nagkaroon lang ng mga konting changes dun sa detalye ng mga design sa pader. Kagaya nito, nagkaroon nito at saka ito. Yan. Sa taas nga po pala, halos as is yun naman talaga yung gusto po nila. Ngayon, hindi ko na po may papakita ngayon sa vlog kasi kakatapos lang ni Louie rito. Yan, ganda Louie Ganda. Yan hindi pa masyadong tapos siya kasi maglalagay pa si Louie ng sidings dito. Tapos ipe-prepare pa nila Master Dinde yan. Tapos dito banda sa plano, magkakaroon pa ng tubular WPC rito. Yeah, abangan na lang po natin yan. So, ayan po yung update dito sa project natin. Yan, samahan na rin natin ng konting update pa. So, ito naka-lime wash. Yan, nagkulang pa po talaga. Kasi ito nga po is wala pang pahid. Yan, wala pang ang pahid to. Kuya, bali ano pa to? Ilang... 2 kilo kasi, isang mano pa lang po. Isang mano pa. Pero sure, parang sure ball na yung sa 2 kilo. Wala kang pa sobra doon? Sige, okay na. Ayan, abangan natin bukas mga karos kasi ito, magle-layout sila Master Batang dito at saka sila Master Ryan. Le-layout nila to, susukatan nila yung screen door, pati yung sa vanity dito, sa toilet and bathroom. Ayan. Ayos. Konti-konti na lang. General cleaning na and retouching. Ayan. Kanina ko pa hawak to kuya, pakisuyo. I-posit yan dito sa dalawa. Sige, si Louie lahat maggagawa niyan.
Ayan, tapos sa disenyo naman po dito sa harapan ng bahay, halos ganyan po talaga. Yan po talaga yung magiging outcome. Yan, maglalagay na lang kami ng polycarbonate dyan magkabila. Isa pa sa mga nabago sana sa plano rito mga ka-row house, ito pong nakikita nyong opening dito sa gilid. Bali, ang dapat gusto ni client dyan is a window jalousie. So parang yung sa mga bintana dati na row house. Yun nga lang, ito kasi pag nagpagawa tong nasa may corner area rin, syempre magtatayo sila ng haligi dyan, magkakaroon po ng mga hollow blocks dyan, nonsense na po yung ilalagay. So pag binilang nyo po yan, 6 ang opening nya, magkano rin po yung pagkaginawa. Ngayon kinausap natin maigi si client na sa standard po ng mga turnover namin, polycarbonate na lang yung nilalagay namin. Total naman bawal pa ho kasi naman din iangat yan. So okay lang sa developer syempre na may foundation ng mga bakal dyan, kasi syempre dyan kumukuha ng lakas yung bubong natin. So dyan isa ano na lang po, polycarbonate dyan at saka dito. So isa yan sa mga nabago dun sa plan. Tapos ito isa open po talaga. Yan po talaga yung gusto nila rito. Kaya nga kanina nabanggit ko na yung tungkol dito, baka mag-offer na rin ako kila client na magdala na rin ako ng lupa rito para kahit papano hindi na po sila mahirapan pa po. Pagka turn over natin, meron ng lupa. So bahala na sila kung gusto po nilang taniman po siya kagad. So ayan po yung update natin dito mga karos ngayong araw po ng Biyernes. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ayan, God bless po sa ating lahat. So, syempre paalam po muna. Let's go. Tara.